Alin ang hindi napapabilang sa salitang pangnilalaman? A. Nominal, B. Panuring, C. Pandiwa, or D. Pangugnay. So dalawa po yan, pangnilalaman at pangkayarian. A. Nominal, B. Panuring, C. Pandiwa, or D. Pangugnay. The correct answer for this item is letter D, pangugnay po. Pangugnay. Ang hindi napapabilang sa pangnilalaman. Kasi ang pangugnay po ay pangkayarian. Ang pangnilalaman ay nominal, panuring, at pandiwa. Sir, paki-explain ang konseptong ito. Sir, medyo nakalimutan ko na. Ayan. So sa bahagi ng pananalita, nahahati po siya sa dalawa, ang pangnilalaman at pangkayarian. Pwede rin po ang pangnilalaman ay tinatawag na lexical, no? Pangnilalaman o lexical, or pangnilalaman at pangkayarian. So sa pangnilalaman, napapabilang po ang pangalan, panghalip, then pandiwa at ang panuring na panguri at pang-apay. And then sa pangkayarian naman po, nandyan ang mga pang-ugnay. Anong iba't ibang uri ng pang-ugnay? Pangatnig, pang-angkop, pang-ukol. Mga pananda naman, pantukoy at pangawing naay. So as we go through our sessions, matatalakay po natin ang mga iba't ibang uri or bahagi ng pananalita. Sir, ano pong kaibahan ng pangnilalaman sa pangkayarian? When we say pangnilalaman, may kahulugan na siya sa kanyang ang isang salita ay may kahulugan na sa kanyang sarili. For example, sa pangalan, Alexis. So alam natin na si Alexis ay isang tao. So sa panghalip din, siya. So it refers to a person.